Pagkabukas ni Roy ng sliding door sa likod ng bahay ng kanyang kaibigang si Billy, agad nitong inanunsyo ang kanyang presensya. Gaya ng dati, naroon siya para kunin ang kanyang mga sulat na naka-address sa bahay ng kaibigan. Matagal nang malapit na magkapitbahay ang pamilya ng dalawa at alam ni Roy na halos hindi kinakandado ang pintong yon. Nakita ng lalaki na nasa labas ang sasakyan ni Billy at ng nobya nito, kaya sigurado siya na may tao sa bahay noong mga oras na yon. Dahan-dahan siyang lumibot sa loob ng bahay. Nagtataka kung bakit walang lumalabas o sumasagot sa kanya, gayong 10:00 na ng umaga. Sa tapat ng kwarto ni Billy, napansin niya ang mga bakas ng dugo na kanyang lubos na ikinabahala. Binuksan niya ang pinto at doon, tumambad sa kanya si Billy, nakatihaya sa kanyang kama, duguan at walang malay. Agad niya itong pinuntahan at sinubukang gisingin, ngunit nabigo siya. Dali-daling bumalik si Roy sa kanyang sasakyan at tinawag ang kanyang asawang si Linda na alam kung paano mag-CPR. Nagmadali itong puntahan si Billy subalit nang hanapan niya ito ng pulso, noon niya napagtanto na nilaslas din pala ang leeg nito at wala nang ang buhay ang lalaki. Noon na tumawag sa 911 si Linda. Habang kausap niya ang 911 operator ay may narinig silang mahihinang kaluskos na nagmumula sa nursery room. Doon, katabi ng kuna ng kanilang anak, nadiskubre nila ang nobya ni Billy na nakahandusay sa sahig at naliligo rin sa sarili nitong dugo. Ang mas nakapanlulumo ay nang matagpuan nila ang 7 buwang gulang na anak ng dalawa na yakap-yakap pa ng kanyang wala ng buhay na ina. Tahimik ang paslit ng kanilang datnan, subalit makikita sa mukha nito ang pagod, marahil dahil sa ilang oras na pag-iyak. Sa unang tingin ay aakalaing madumi ang bata, ngunit sa katunayan, ang mga mantsa mula sa kanyang buhok hanggang sa kanyang mga paa ay ang natuyong dugo ng kanyang ina. Ito ay istorya ng isang delusyonal na babaeng nilamon ng inggit at ng kanyang mga kasinungalingan at ng mga taong pinakamalalapit sa kanya na ang pagnanais na siya'y protektahan ay umabot sa sukdulan. Ito ang kaso ni Janelle Potter. Si Janelle Potter ay bunso sa 2 anak ng mag-asawang Marvin at Barbara mula sa Pennsylvania, USA. Noong siya'y pinanganak taong 1982, na-diagnose si Janelle na may type 1 diabetes at sa kanyang paglaki ay nagkaroon din siya ng problema sa kanyang pandinig. Ayon sa pamilya, sobrang nabully daw si Janelle noong kanyang kabataan kaya kinalaunan ay nagkaroon din ito ng anxiety. Dahil sa madaming issue sa kanyang kalusugan, naging sobrang protective at stricto ng kanyang mga magulang sa kanya. At nasabi pa nga ay na-baby daw ito ng husto hanggang sa kanyang pagtanda. Ang ganitong klase ng pagpapalaki marahil ang nagtulak sa nakatatandang kapatid ni Janelle na si Christy palayo sa kanyang pamilya. Dahil noong nasa tamang edad na ito ay agad siyang nagsarili at base sa mga reports ay tuluyan ng pinutol ang kanyang ugnayan sa kanyang pamilya. Lahat ng aspeto ng buhay ni Janelle ay kinontrol ng kanyang mga magulang. Ang kanilang parating rason ay masyado daw mahina ang anak dahil sa mga sakit nito at kailangan nila itong tutukan. Pero ayon sa mga eksperto, naging alagain lang daw ang babae dahil nga binibi nila ito ng husto. Kaya hindi siya naging independent at hindi rin natutunang i-manage ang kanyang mga karamdaman. Hindi rin natutong magmaneho si Janelle at hanggang sa edad na 30 ay meron pa rin itong curfew. Hindi siya pinayagang magkaroon ng kaibigan, pwera na lang kung aprobado ito ng kanyang mga magulang at lalong hindi siya pwedeng makipagrelasyon. Nang mauso ang social media, kahit papano ay nagkaroon ng tulay si Janelle sa outside world. Subalit pati doon ay bantay sarado siya ng kanyang mga magulang. Sa katunayan, sina Marvin at Barbara ang kanyang mga unang friends sa MySpace at Facebook. Noong 24 years old si Janelle taong 2005, nagdesisyon ang kanilang pamilya na lumipat sa maliit na bayan ng Mountain City, Tennessee. Na mga panahong yon, meron lamang nasa 2,500 na tao sa lugar, kaya napaka-tight-knit ng nasabing komunidad. Ayon kay Janelle, dahil dito ay nahirapan daw siyang magkaroon ng kaibigan doon at ramdam niya na outsider ang tingin sa kanila ng mga tao. Lahat sila ay wala ring trabaho noon kaya lalong naging limitado ang kanilang social circle. Ang tatay ni Janelle na si Marvin, o mas kilala bilang Buddy, ay isang dating US Marine at laging pinagmamalaki na lumaban siya sa Vietnam at tumanggap ng Navy Cross Award, isang prestigyosong gantimpala para sa natatanging kabayanihan ng isang sundalo. Pagkatapos ng kanyang military service, nagkaroon siya ng aksidente at naapektuhan ang kanyang likod, kaya hindi na siya nakapagtrabaho at tumatanggap na lang ng disability checks.
Ang asawang si Barbara naman ay dating nagtrabaho sa kumpanyang HP pero nag-resign nang sila'y lumipat. Si Janelle ay hindi naranasang magtrabaho ni minsan at tulad ng ama ay tumatanggap din ng disability benefits. Sa ilang taong paninirahan sa Mountain City ay naging malungkot ang buhay ni Janelle hanggang sa nakilala niya si Tracy Greenwell. Si Tracy ay isang pharmacist sa drugstore kung saan bumibili lagi ng gamot ang mag-inang Janelle at Barbara. Napansin ni Tracy na laging nanay niya lang ang kasama ni Janelle at tila nga malungkot ito, kaya isang beses ay inaaya niya ito na mag-hangout. Nang lumaon ay pumayag na rin ang mga magulang ni Janelle at sobrang saya at excited ng babae. Simula noon ay naging malapit na sina Janelle at Tracy at madalas silang lumabas. Pinakilala rin niya sa iba pa niyang mga kaibigan si Janelle kaya sa wakas ay sumigla na rin kahit paano ang social life nito. Subalit nagbago ng husto ang buhay ni Janelle na makilala niya ang kapatid ni Tracy na si Billy Payne. Kahit 7 taon ang tanda sa kanya ng lalaki, nabighani ng husto si Janelle dito. Ayon sa mga taong nakasalamuhan ng dalawa, hindi man daw inamin ng babae na may gusto siya kay Billy ay halatang halata naman ito sa mga kilos at mga titig niya. Yun nga lang, hindi sinuklian ng lalaki ang pagtingin ni Janelle. Pero bago tayo magpatuloy, kilalanin muna natin si Billy Payne. Si Billy Clay Payne ay pinanganak noong 1975 at siya ay nasa 34 o 35 years old nang makilala niya si Janelle. Patagal-tagal na siyang naninirahan sa Mountain City at nagtatrabaho sa isang pabrika. Ayon sa mga kwento, si Billy ay masayahin at mahilig magpatawa. Sa loob ng ilang taon ay nalulong si Billy sa alkohol at ipinagbabawal na gamot. Subalit noong 2009, nakilala niya sa pabrikang pinagtatrabahuan ang taong magpapabago sa kanya, si Billie Jean Hayworth. Mas bata ng 13 taon ang dalaga kay Billy pero hindi yan naging hadlang para mahulog ang loob nila sa isa't isa. Nang maging sila ay pinangako ng lalaki sa sarili na mamumuhay na siya ng tuwid. Lalo ngang umigting ang pagnanais ni Billy na magsumikap at magbagong buhay nang ipinanganak ni Billie Jean ang kanilang panganay na pinangalanan nilang Tyler noong 2011. Kahit simple lang ang buhay ng mag-anak ay punong-puno naman ito ng pagmamahal. Lahat ng nakakilala sa kanila ay nagsabing sina Billy at Billie Jean daw ay perfect match. Well, mayroon lang isang kumontra, si Janelle Potter. Dahil hindi siya pinatulan, sa pinsan na lang ni Tracy at Billy na si Jamie Curd bumagsak si Janelle. Medyo malayo din ang agwat ng edad ng dalawa pero nagkasundo sila dahil pareho silang introvert. Siyempre, kinailangan nilang ilihim ang kanilang relasyon mula sa mga magulang ni Janelle, kaya kaibigan lang ang pakilala niya dito. Binigyan pa nga ng lalaki ang nobya ng secret phone para makapag-usap sila. Magaling sa computer si Jamie kaya madalas pumupunta ito sa bahay ng mga Potters para ayusin ang kanilang mga computers at di nagtagal ay naging malapit na rin siya sa mga magulang ni Janelle. Ngunit kahit in a relationship na kay Jamie, hindi pa rin makaget over si Janelle kay Billy. Kahit nga sa boyfriend ay panay ang rant nito na masama daw ang trato sa kanya ni Billie Jean. Mukhang hindi din daw masaya ang relasyon ni Billie Jean at Billy at maghihiwalay din daw ang dalawa. Kapag hindi sumang-ayon sa kanya si Jamie ay nagmamaktul daw si Janelle. Isang araw, bigla na lang nag-umpisang makatanggap ng mga mapangharas na komento at mensahe si Janelle sa Facebook mula sa mga anonymous accounts. Sinabihan siya ng stupid, ugly, loser at ang pinakamalala ay binantaan siya na ipapagahasa at ipapapay. Nang malaman nito ng mga magulang ni Janelle, nag-post si Barbara sa wall ni Janelle na tigilan na nila ang pambubuli sa anak at kung hindi ay ire-report niya ito sa mga otoridad. Nang tanungin niya kung may hinala ang anak kung sino ang may pakana ng pangaharas, tinuro ni Janelle ang nobya ni Billy na si Billie Jean. Dinamay pa nito ang ilang kaibigan ng babae. Nang malaman ng kanyang mga kaibigan ang pambubuli kay Janelle online, nakisimpatya naman sila dito. Subalit nang ipagkalat niya na si Billie Jean ang nasa likod nito at ginagawa niya yon dahil iiwan na siya ni Billy para kay Janelle, ay hindi naman makapaniwala ang mga ito. Bukod sa kilala nilang mabait si Billie Jean, ay alam din nila na masaya ang pagsasama nila ni Billy. Nang makarating ang mga paratang na ito kina Billy at Billie Jean, syempre sumama ang loob ng dalawa dahil wala naman katotohanan ng mga bintang. At sa isip nila, pinakitunguhan naman nila ng maayos si Janelle. Na mga panahong ito din, pinutol na ni Jamie Curd ang ugnayan niya sa pinsang si Billy dahil naniwala siya sa mga akusasyon ni Janelle at pinili niya ang panig ng nobya. Di nagtagal, mula online ay umabot na nga sa tunay na buhay ang panghaharas umano kay Janelle. Ayon sa kanya, may mga natatanggap daw siyang tawag kung saan binabantaan siya ng tao sa kabilang linya o di kaya ay hindi ito nagsasalita at humihinga lang ng malakas.
Meron din daw sasakyan na panayang daan sa bahay ng mga Potter na tila ba nagmamanman. Pero ayon kay Janelle, ang pinakamatindi ay nang may maghagis ng bato sa kanilang bahay. Sa harapan ng kanilang bahay ay natagpuan ang nasabing bato na may nakasulat na pangalan nina Billie Jean at Billy Payne. Ayon sa mga Potters, ito daw ang katibayan na ang dalawa ang nasa likod ng pangaharas kay Janelle. Siguro kahit sino sa atin ang makarinig ng kwentong ito ay matatawa dahil tao lang ang gagawa ng krimen tapos iiwanan ng pangalan niya sa ebidensya. Pero anyway, para sa mga Potters ay matibay na patunay ang bato na ito, kaya inireport nila ang insidente sa mga pulis. Wala namang magawa ang mga otoridad dahil nakasulat man ang pangalan nila Billy sa bato, wala naman makapagpapatunay na sila nga ang nasa likod ng pangyayari. Ni hindi nga napatunayan na binato yon sa bahay nila dahil posible din daw na nilapag lang yun doon. Dismayado ang mga magulang ni Janelle sa naging reaksyon ng kapulisan at ito nga ang nagpatibay sa kanilang paniniwala na wala silang ibang aasahan kundi ang kanilang mga sarili para maprotektahan ang pinakamamahal nilang anak. Hindi naman one-sided ang nangyaring panghaharas dahil napatunayan na siniraan online ng kampo ni Janelle sina Billy, Billie Jean at ilang kaibigan nito. Makailang beses din na harapang kinumpronta ng mag-inang Barbara at Janelle si Billie Jean. May isang pagkakataon nga daw na kinorner ng mag-ina ang babae sa isang gas station. Kung ano-anong masasakit na salita ang ibinato nila sa babae at nang makita nila ang anak ni Billie Jean sa loob ng sasakyan, sinabi daw ni Janelle na sana ay mamatay ang baby nito. May mga tao ding tumistigo na ilang beses nasambit ni Janelle na sana ay may mangyaring masama sa pamilya ni Billie Jean. Subalit umabot sa sukdulan ang galit ni Janelle sa magkarelasyon nang i-unfriend siya ng mga ito sa Facebook. Nadagdagan pa ang paghihimutok nito nang nabalitaan niya na nagpropose na ng kasal si Billy sa kasintahan. Sa puntong ito, sinigurado ni Janelle na makakapaghiganti siya sa dalawa nang hindi niya dinudungisan ang sariling mga kamay. Ilang buwan pang lumipas ay nagpatuloy ang issue sa pagitan ng dalawang panig. Noong hapon ng January 30, 2012, habang nasa bahay ng mga Potter si Jamie para ayusin ang kanilang computer, nilapitan siya ni Buddy para hinga ng isang pabor. Hiniling ng matanda na samahan siya ni Jamie sa bahay ni Billy Payne at sunduin siya muli pagkatapos niyang gawin ang kailangan niyang gawin. Pumayag naman si Jamie kahit hindi sinabi sa kanya kung kailan nila ito gagawin at kung ano ang gagawin. Pagka-uwi ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Janelle na nagsasabing bukas ng umaga ay kailangan ni Buddy ng kanyang tulong at pinaalalahanan ng nobyo na huwag niyang dalin ang kanyang cellphone pag alis. Umuo naman si Jamie. January 31, 2012. Pasado alas 4 pa lang ng madaling araw ay nakatanggap na ng text si Jamie mula kay Janelle na nagsasabing tumawag ito sa kanilang bahay. Ginawa naman ito ng lalaki at ang ama ni Janelle ang sumagot at sinabi sa kanya na ngayon na niya kailangan ang pabor na hiningi niya sa kanya noong nakaraang gabi. Pumayag naman si Jamie at hinintay na ang pagsundo sa kanya ni Buddy. Nag-text pa sa kanya ng ilang beses si Janelle. Sinabihan siya na paalis na ang ama at mag-text ito sa kanya kapag tapos na ang kanilang gagawin. Pagkasundo kay Jamie ay dumiretso ang dalawang lalaki sa bahay ng mga Payne. Pero ilang sandali muna silang nagmatsyag sa labas dahil hinintay pa nilang umalis ang ama ni Bill papunta sa trabaho. Ang ama ni Bill na kilala sa palayaw na Poor Bill ay nakatira sa isang bubong kasama ang anak at ng mag-ina nito. Nang nakaalis na si Poor Bill ay tsaka sinenyasan ni Buddy si Jamie na lumabas na sila ng truck at tumungo na sa bahay. Bago pumasok sa loob, inabot ni Buddy kay Jamie ang isa sa dalawang baril na kanyang bitbit. Nanlamig si Jamie nang makita ang baril at sinabi sa matanda na hindi niya kayang pumatay ng tao. Sinagot naman siya ni Buddy na ang gagawin niya lang ay hawakan ng baril at magbantay sa pinto. At yun nga ang ginawa ni Jamie. Gaya ng mga taong pumupunta sa bahay na yon, sa hindi kinakandadong sliding door din dumaan si Buddy at naiwan nga si Jamie sa labas. Narinig pa niya ang mga huling salita ng kanyang pinsang si Bill pagkakita kay Buddy. What the hell? At ang sumunod ay isang putok ng batil. Habang nangyayari ito ay tumakbo palabas ng parehong kwarto si Billie Jean at tumungo sa baby room. Pagkatapos si Billy ay lumabas si Buddy at tinignan si Jamie, waring tinatanong kung saan pumunta ang babae. Tinuro naman ni Jamie ang kwarto na pinasukan nito. Habang hinahunting ni Buddy si Billie Jean, sinilip ni Jamie ang kwarto kung saan nandun ang pinsan at nakita niya ngang nakahandusay na ito at duguan. Nang marinig ang isa pang putok ng batil, puno ng hilakbot itong tumakbo palabas ng bahay, pabalik sa truck ni Buddy.
Na mga sandaling yon ay kasunod niya na rin palang lumabas ang matanda. Sa loob ng truck ay agad ibinalik ni Jamie kay Buddy ang baril nito at nabilis silang umalis sa lugar. Bandang 10:00 ng umaga, noon na nga nadiskubre ni Roy at ng kanyang asawang si Linda ang mga wala ng buhay na katawan ni na Billy at Billie Jean. Sa kabutihang palad, ang kanilang 7 buwang gulang na anak na si Tyler ay natagpo ang walang kahit na anong injury. Ganun pa man, sa maliit na bayang tulad ng Mountain City, hindi lubos maisip ng mga tao kung sino ang makakagawa ng ganitong klaseng krimen. Lalo na ang walang habas na pagkitil sa buhay ng isang ina habang nasa mga bisig nito ang kanyang munting supling. Kinabukasan, pumunta ang mga investigador sa tahanan ng mga Potter para sila i-interviewin tungkol sa nangyaring krimen. Mabilis silang itinuring na persons of interest dahil alam ng marami ang away sa pagitan ng dalawang kampo. Bukod dyan, batid din ng kapulisan na ilang beses nang nagbatuhan ng reklamo ang magkabilang panig. Sa kanilang pakikipag-usap sa mag-anak, mariin nilang itinanggi na may kinalaman sila sa nangyari kina Billy at Billie Jean. Subalit sa buong interview, panayang banggit nila tungkol sa panghaharas umano sa kanila ng mga biktima. Dito na nga binitawan ni Jonelle ang kanyang iconic na linya nang tinanong siya kung bakit siya binubuli ni na Billie Jean at ng mga kaibigan nito. What would they be correcting? It came out to be a jealousy thing. They thought I was too pretty. Ang tila paninira sa pangalan ng mga biktima ay itinuring na red flag ng mga investigador. Bukod pa dyan, lumutang din sa interview na ito ang pangalan ni Jamie Curd. Ilang araw matapos ang interview sa pamilya Potter, inimbitahan naman ng mga pulis para sa isang panayam si Jamie Curd. Doon, itinanggi niya na may alam siya sa nangyaring krimen. Gaya ni Jonelle, itinanggi niya rin na may romantic na relasyon siya sa babae. Nang hamunin ng lie detector test ay pumayag naman si Jamie. Bumagsak siya sa nasabing test, lalo na sa sagot niya sa tanong kung alam ba niya kung sino ang gumawa ng krimen. Nang kumprontahin siya ng mga otoridad tungkol sa resulta, panay pa rin ang deny ni Jamie, pero napansin nila na tila balisa na ito at mukhang malapit ng bumigay. Labis na mga ipinagtaka ng mga pulis ang sumunod na tanong ni Jamie. Is the CIA here? CIA? No. No. How did you ask about the CIA? Because he says he works for them. Nawirduhan man sa tanong ni Jamie, nagpatuloy ang pagpapaamin nila sa lalaki at ilang sandali lang ay kinumpisal na nga nito ang kanyang papel sa krimen at na ang nasa likod ng pagpatay ay si Marvin Buddy Potter. Inirecord din ng isang phone call sa pagitan ni na Jamie at Buddy. Dito, tinanong ni Jamie ang matanda kung naalis niya ba ang mga ebidensya na sinagot nito ng, Sa puntong yon, naghanda na ang kapulisan na arestuhin si Buddy at halughugin ang bahay ng mga Potter. Nang nakakuha na ang mga investigador ng arrest at search warrants ay agad silang pumunta sa bahay nila Buddy. Inaresto nila ang matanda at hinalughog ang bahay para humanap ng ebidensya. Ayon sa reports, harap-harapan daw na nagtangka si Barbara na sumira ng ebidensya gaya ng pagpunit sa ilang mga dokumento. Ngunit ang unang napansin ng mga otoridad ay ang napakalaking koleksyon ng mga armas ni Buddy. Pero kalaunan ay hindi din nila nakita doon ang murder weapon. Sa kabila nito, 3 matitibay na ebidensya ang nakolekta ng mga pulis. Una ay ang computer at cellphones ng mga Potter. Pangalawa ay ang mga larawan ng mga biktima, partikular na ni Billie Jean. Karamihan sa mga ito ay sinira at ang ilan ay sinulatan ng mga mapang-insultong salita. Pangatlo ay ang napakaraming pinunit-punit na papel na nakalagay sa mga garbage bags na nadiskubre sa loob ng sasakyan ni Buddy. Kinalaunan, malalaman nila ang halaga ng ebidensyang ito. Nang nasa kustodiya na ng kapulisan si Buddy Potter, agad nilang in-interrogate ang matanda. Sinabi na nila ang pag-amin na ginawa ng kasabwat nitong si Jamie Curd. Noong una ay tinanggi pa rin ito ni Buddy. Subalit ilang oras pa ay unti-unti na siyang bumigay. Ibinuhos ng husto ang kanyang sama ng loob tungkol sa mga pangaharas at pagbabanta sa kanilang pamilya ng mga nakaraang buwan, na para bang binibigyan ng excuse ang kung anumang aaminin niya. Sa huli ay nakuha na rin ng mga investigador ang confession na kanilang hinihintay. Noong October 2013, ibinaba ang hatol kina Jamie at Buddy. Dahil sa kanyang kooperasyon at bilang hindi naman siyang direktang pumatay sa mga biktima, si Jamie Curd ay sinintensyahan na makulong ng 25 years. Sa kasalukuyan ay laya na siya dahil siya ay naparol. Para sa double murder ni na Billy Pin at Billie Jean Hayworth, si Marvin Buddy Potter ay pinatawan ng 2 life sentences.
at lahat ng kanyang apela simula noon ay dinenay ng korte. Na-delay man ay hindi pa rin nakatakas sa kamay ng batas ang mag-inang Barbara at Janelle, at noon ngang August 2013 ay sabay silang inaresto. Halos 2 taon pang lumipas bago nagumpisa ang trial ng dalawa noong May 2015. Natatandaan nyo yung mga punit na dokumentong nadiskubre sa sasakyan ni Buddy? Matapos ang ilang buwan na matyagang binuo muli ang mga ito ng mga investigador, napagtanto nila na ang mga ito pala ay printed copies ng mga emails sa pagitan ni na Barbara at ng nagpakilalang CIA agent na nagngangalang Chris. Ayon sa investigasyon, ang palitan ng emails ay tumagal ng halos 1 taon at malaking bulto ng mga mensahe ay sa pagitan nila Barbara, Jamie at Chris. Nagpakilala nga si Chris na isa siyang CIA agent at isa siyang malapit na kaibigan ni Janelle noong high school. Alam niya daw ang pambubuli na ginagawa nila Billie Jean kay Janelle at mission niya na protektahan ng kaibigan dahil ito daw ay inosente, mabait at sweet na tao. Siyempre, sinabi niya rin na inggit lang daw ang mga nang-aaway sa kanya dahil mas maganda si Janelle sa kanila. Kung ano-ano rin kasinungalingan ang sinabi niya tungkol kina Billie Payne, gaya ng nangunguha daw ang mga ito ng mga babae para pagsalahan at isusunod na daw nila si Janelle. Sa katunayan, ilang araw lang bago ang krimen ay in-email muli ni Chris si Barbara na nagsasabing mayroon na daw patong sa ulo si Janelle kaya kailangan na nilang kumilos para mawala na si Billie. Pinangakuan din niya si Buddy na bibigyan siya ng CIA ID or pass at sinigurado niya na kung didispatsahin nila si Billie Jean ay hindi sila mapaparusahan dahil may kapit sila sa CIA. Malinaw rin sa mga mensahe ni Barbara kay Chris na handa silang pumatay para kay Janelle. Sa isang email pa nga ay sinabi nito na wala silang pakialam kahit na may madamay, kahit pa ang baby ni Billie. Hindi naman nahirapan ang mga digital forensic investigators na mapagtanto na ang Chris na ito ay gawa-gawa lang ni Janelle. Ang paraan daw ng pagsusulat ng Chris character at ni Janelle ay parehong-pareho, lalo na ang mga spelling errors nila. Ang mga mensahe ay nagmula din sa sariling IP address ng mga Potters at ang pinaka nakapagtataka sa lahat ay mismong email address daw ni Janelle ang ginamit nito bilang Chris. For some reason ay hindi ito nahalata nila Barbara at Jamie. Kala ko ba magaling sa computer si Jamie? O siguro may palusot na naman na sinabi si Janelle. Anyway, dahil hinango ni Janelle ang pagkatao ng CIA agent na si Chris sa isa niyang high school classmate at ginamit niya rin ang mga pictures nito, hinanap ng mga investigador ang totoong Chris at tumestigo ito sa trial. Siyempre, walang kaalam-alam ang pobreng lalaki tungkol sa nangyari, ni hindi nga daw sila masyadong nag-uusap ni Janelle nung magkaklase sila. Sa trial din nabunyag ang matagal nang hinala ng marami. Ang nasa likod ng pangaharas kay Janelle ay walang iba kundi si Janelle. Marahil ay inggit, selos at atensyon sa pagiging victim ang nagtulak sa babae. Idagdag pa ang pagiging manipulative umano nito ayon mismo sa kanyang kapatid na si Christy. Sa tingin naman ng prosekusyon ay talagang naniwala sa kanyang mga magulang at si Jamie at totoo ang takot na naramdaman nila tungkol sa kaligtasan ni Janelle. Sa madaling salita, ang mahina at sakiting si Janelle ang naging puppet master sa malagim na krimeng ito. Bukod sa mga ebidensyang yan, tumestigo rin si Jamie Curd laban sa dalawa. Nagpapatunay na lahat sila ay sangkot sa pagpaplano ng pagpaslang sa mga biktima. Kahit na anong palusot ang gawin ng depensa, noong July 15, gaya ng kanilang padre de pamilya ay nahatulan din sina Janelle at Barbara Potter ng 2 life sentences. Noong 2021 ay napababa ang sentensya kay Barbara sa 25 years at pwede na siyang maparol sa taong 2028. Lahat naman ng apela ni Janelle simula nang siya ay mahatulan ay dininay ng korte. Ayon sa reports at ilang interviews sa mag-inang Potter, hanggang ngayon ay dinedenay pa rin nilang papel nila sa krimen. At maniwala kayo sa hindi, ginigiit pa rin ni Janelle na binuli siya ng mga biktima at hindi niya inimbento si Chris. Pinaninindigan niya na lang bang bersyon na ito para bigyan ng rason ng kanilang ginawa o baka naman pati siya ay hindi na maihiwalay ang totoo sa kathang isip lang? Yan ang tanong na siya lang ang makakasagot. Kapag naaalala ko ang kasong to, ang una kong naiisip ay yung anak ni Billie at Billie Jean na si Tyler. Teenager na siya ngayon at sana maayos ang kanyang kalagayan. Maituturing na isa sa pinaka-senseless ang krimen na ito kahit saan mong anggulo tignan. Imbentong pambubuli, mga imbentong tao, yung anak na kinatfish ang sarili niyang mga magulang para itulak sila na patiin yung mga taong kinaiingitan niya. Grabe lang ang takbo ng isip ni Janelle, pati na rin ang pagiging makasarili niya.
Yung rason ni Jamie at ng mga magulang ni Janelle sa ginawa nila is para nga protektahan siya. Pero ang daming questionabling nangyari na pwede sanang napaisip sila eh. Siguro, nabulagan na nga lang talaga. Pero bago ako magpaalam, banggitin ko lang na ayon sa mga reports, nagsinungaling daw si Buddy tungkol sa mga karangalang nakuha niya sa US Marine. Ibig sabihin, wala talaga siyang nakuhang mga awards, kabilang na yung Navy Cross Medal. Ninakaw niya lang umano yung kwento ng kabayanihan, tapos sabi niya siya yun. Dinoktor din daw niya ang military records niya at nagpicture ng may mga nakasabit sa kanyang medals na hindi naman sa kanya. So, pwede ba nating sabihin na may pinagmanahan pala? Ano sa tingin nyo? At dyan po nagtatapos ang kaso natin sa araw na ito. Please like this video kung nagustuhan nyo at i-comment nyo lang po ang inyong masasabi tungkol sa kaso. I would really appreciate kung magsusubscribe din po kayo. Thank you for watching and ingat tayong lahat. Bye!